Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga bayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat! And welcome! This is the panibang episode, panibang balitaan, this is the channel sa JLRB TV na kung saan makabayan, pag-uusapan nun natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa mga ng buhay sa ating lahat makabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Alright, so kumusta ang lahat makabayan? How are you today? Nakapag-refresh na ba tayo? Or nakapagkapi na ba ang lahat makabayan? At saka hindi rin po ako magsasawa na i-remind kayo araw-araw, every morning, na dapat mag-pray ho tayo. Napaka-importante po yung prayers makabayan. At alam nyo ba na yung prayers ay very powerful ho yan. Kahit 1 minute man lang po na magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw igumising pa tayo. At saka magpasalamat rin po tayo makabayan sa mga blessings nating receive araw-araw. So please, don't forget to pray always, every day. At saka I'm hoping po na sana maganda ating gising ngayong umaga, very energetic tayo, at saka meron tayong good vibes na aura para magiging productive tayo the whole day. Ayan, so before tayo mag-start ng ating talakayang araw, syempre, i-greet mo natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan mga kababayan, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Rofa Goisan Albatera. That is greetings from Sir Elmer Albatera na nandyan sa Binangunan, Rizal. Also, happy birthday or happy 13th birthday kay Princess Zaira. Greetings from Sir Romeo Alensonoren, at saka sabi niya na shoutout daw sa kanyang pamilya na si Cheryl Alensonoren, Dandan Saniel, Micaela, Shanshan, Nigel, Jelian, Mujako, Kim Alden, and Lara Jane. Again, happy birthday po sa lahat. Mga kabayan, isa po sa usapan ngayong araw, alam nyo marami pong mainit na balita kahapon at saka kanina mga kabayan. Isa po sa usapan, ito pong si Pastor Quiboloy kasi nag-viral mga kabayan doon sa Twitter at saka sa Facebook. Bakit Sir Ivan? Di ba alam mo natin na meron pong nangyari na lindol doon sa Jensan o sa Mindanao mga kabayan? Ang sabi kasi na ni Pastor Quiboloy last November 20, ito po ang kanyang statement. Babasahin ko lang po para hindi tayo ma-out of context at para clear po ang kanyang statement mga kabayan. Sabi niya, Bisaya kasi i-translate ko lang po sa into Tagalog. Sabi niya, ako nang gaba sa Jinsan og Sarangani ang linog na tong Biyernes. Ang sabi niya, karma niya daw. Ito po'y parusa doon sa taga Jinsan at saka sa Mindanao or Sarangani yung nangyaring lindol na mga kabayan. Bakit? Kasi sabi niya, their people have been greedy sa kwarta sa kapa. Hangol daw or pila ka tuig sila na hangol anang kapa. Ilang years daw sila na parang pinipraise na yung pera makabayan. Yung pera pinipraise daw ng taga-kapa o ng mga taga-kapa members. At sabi pa niya dito na ilang taon rin daw sila na very disrespectful daw sa kanya. So yan po ang sabi niya na yung nangyari daw na lindol doon sa Jensan at saka sa Sarangani, yun daw ay karma at gawa niya doon yung mga kabayan. So doon po sa statement niya na nag-viral doon sa Twitter at Facebook, abay kinuyog po. Nung una, kinuyog po itong si Pastor Quiboloy. Kaya lang mga kabayan, maraming nagulantang. Bakit Sir Ivan? Kasi nga kahapon, abay naglindol naman mga kabayan. Doon pa rin po sa Jensan at saka sa Sarangani. At saka ngayon po, marami nag-isip na baka totoo po ang sinabi ni Pastor Quiboloy na yun po ay karma at gawa niya daw yun yung lindol mga kabayan. Gawa na ba talaga ni Pastor Quiboloy yun? Pero siyempre, iba-iba po yung mga opinion, iba-iba po yung mga impressions po sa nasabi po dito ni Pastor Quiboloy. Ang iba ayaw maniwala, ang iba siyempre naniwala, lalong-lalo po doon sa mga membro po ni Pastor Quiboloy. Pero meron pong explanation dyan mga kabayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan. So pag-usapan rin po natin, ito rin pong nakakalungkot talaga at talagang parang self-destruct yung tingin ko dito sa sinabi po ni FPRRD mga kabayan. Ano Sir Ivan? Okay, meron kayo papakita sa inyo mamaya na isang video na kung saan na-repost doon
doon sa Twitter mga kabayan na instead po na yung sinabi kasi ni FPRRD tungkol dito sa mga presidente na kung saan masama kasi parang ang pangit po pakinggan mga kabayan na supposed to be masimpatya or may kisimpatya dito yung mga tao kay FPRRD, pero baliktad po yung nangyari mga kabayan. Kasi ang sinabi niya na kapag yung tao daw ay mag-ambisyon po na magpresidente or tatakbo po bilang presidente o naging presidente na, sa aking pagkakaintindi, ang habol daw ay pera mga kabayan. So doon po sa kanyang statement, maraming umalma, maraming nasaktan, at I'm sure lalo na sa mga sa mga Marcos po na mga supporter, kasi nga sino ba ngayon yung presidente mga kabayan? 'Di ba si PBBM isang Marcos po, pero ang kanyang sinabi doon ay parang self-destruct dito sa Marcos at saka doon po kay BP Sara mga kabayan. Bakit? Kasi nga meron siyang statement. Babasahin ko lang po. Sabi doon ni FPRRD, di ba naalala ho natin na ang problema kasi kay FPRRD mga kabayan, naniwala sa dito sa sinabi po ni Castro na kung saan meron dang nagtatanggap po na i-impeach si BP Sara. Naniwala siya doon na supposed to be na dapat critical thinking tayo na nandyan po si PBBM, fully support ho yan kay BP Sara, at di ba the other day nagsalita na po si PBBM mga kabayan. Di ba sabi niya na hindi po deserve ni BP Sara na i-impeach at wala pong basihan na si BP Sara ay impeach mga kabayan. Sabi pa nga ni PBBM na susuportahan niya si BP Sara at nandyan siya palagi. Hindi niya hayaan po na ma-impeach itong si BP Sara mga kabayan. Pero kahapon po sa statement po ni FPRRD, abay nagulantang tayo kasi sabi niya na ito nga yung sabi tungkol dito sa isang presidente kasi niniwala siya na impeach daw itong si BP Sara. So ang plano po dito ni FPRRD, sabi niya, alam mo, pag ginawa nyo yan, babalik ako sa politika. Mapilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president, maski matanda na ako. Kung si Inday ang magpresidente, okay lang. Take on mga kabayan, sabi niya, kung si Inday ang magpresidente, okay lang. My word po na presidente mga kabayan. So ang ibig sabihin doon sa kanyang statement na sinabi, that is self-destruct po para kay BP Sara mga kabayan. Correct me if I'm wrong. Alam ko naman po na marami dito ang hindi po mag-agree kay Sir Ivan at marami rin po dito siyempre yung halo-halo po, mekos-mekos ang ating opinion mga kabayan. At para maintindihan pa natin kasi marami siyang sinabi ito na nakagulantang talaga or sakatang nagulat talaga, ipapakita ko mamaya mga kabayan. At saka pag-usapan rin po natin yung pag-snap dito ni BP Sara doon kay SMR. Medyo hindi ko yung nagustuhan mga kabayan. Bakit? Kasi nga siyempre hindi natin alam na baka tatakbo po bilang presidente itong si BP Sara, pero sabi niya noon na sabi niya lately, di ba, wala siyang ambisyon na maging presidente. Pero siyempre strategy ho yan. Pero sana as early as today o dapat dahil vice president siya ngayon at saka dahil professional ho tayo, dapat hindi niya ginawa yung mga kabayan. Di ba? Correct ba si Sir Ivan na dapat maging professional tayo kahit meron tayong tao na hindi natin nagustuhan, merong hindi mo nagustuhan yung ginawa niyan sa'yo, pero sana dapat maging stand firm muna tayo at talaga dapat na magiging tayo, be professional. Kasi nga siyempre may ambisyon tayo na maging presidente at dapat maganda po yung karakter, attitude, ang pipiliin natin na isang presidente mga kabayan. Pag-usapan natin mamaya si BP Inday Sara. And of course, marami pang iba. Alam nyo lang po si Sir Ivan, palagi tayo marundalan bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong malita dito sa ating channel. Alright, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior Satusen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kabayan nating DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters. And
of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Sukids Ting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, thank you rin po sa mga viewers na laging nagpipindot ng like sa ating vlogs. Okay, please, don't forget to like always our vlog mga kabayan. Napaka-importante ho yan. Tsaka malaking tulong yan sa ating channel. And of course, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga issue panglipunan, dito muna tayo sa ating segment na kung saan mga batas na dapat nating malaman. So for more details, let's watch this! Mr. Cruz, kamusta na po kayo? 64 na po kayo next month, di po ba? Okay naman ako, ma'am. Kaya ko pa naman magtrabaho eh. Yun nga po, Mr. Cruz As per company policy natin, hanggang 64 lang po ang retirement natin. Kaya whether you like it or not, last year nyo na po ito sa company natin. Attorney, mag-64 na po ako. Pero sabi ng kumpanya namin, hindi ko na kailangan umabot ng 65 para mag-retire. Legal po ba ito? Legal po ito. Ayon sa Section 1 ng RA 7641 o yung Retirement Pay Law, maaari nang mag-retire ang isang empleyado o optional retirement. Sa private sector po ito, basta meron siyang at least 60 years old at least 5 years of service sa kumpanya. Ang employee na magre-retire ay dapat makatanggap ng kalahating buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo or 1/2 month salary for every year of service. Itong 1/2 month salary na ito ay binubuo ng 15 days ng salary, cash equivalent ng kanyang 5 days service incentive leave at 1/12 ng kanyang 13-month pay. Attorney, 67 na po ako at malakas pa naman. Gusto kong makatulong sa pamilya ko kaya nag-apply ako ng trabaho pero madalas hindi ako natatanggap dahil sa edad ko. May karapatan ba ang mga kumpanya na hindi tumanggap na aplikante dahil sa edad? Legal ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 5 ng Republic Act 10911 o ang Anti-Age Discrimination in Employment Act, isang krimen ang hindi pagtanggap sa isang aplikante dahil lamang sa kanyang edad o advanced age o dahil matanda siya. Maliban na nga lang kung ang edad ay isang mahalagang pamantayan sa pagpili ng aplikante dahil sa uri ng trabaho. Hindi dapat ito gamiting pang-discriminate laban sa mga matatanda. Ayon sa Section 7 ng RA 10911, ang mga lalabag dito ay maaaring maparusahan ng multa na 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakulong ng 3 buwan hanggang 2 taon. Okay mga kabayan, itanong ko lang dito, okay lang ba sa inyo na magkaroon na or meron pong batas ang private na mga company na magkaroon dito ng forced retirement? Okay lang ba sa inyo mga kabayan? Sa akin no, hindi okay sa akin mga kabayan. Bakit? Siyempre marami po itong mga kabayan na nagtrabaho dyan sa mga private companies na kung saan gusto pa nila na magtrabaho mga kabayan even though na yung edad nila ay umabot na po ng 60 or pataas or baka 65 mga kabayan, pero sa kanilang looks, sa kanilang health at saka sa kanilang physical mga kabayan, kayang-kaya pa naman. Lalong-lalo na yung mental nila, okay pa yung mental mga kabayan, nakakapagtrabaho pa po ng husto. Sana ako po nanawagan dito no sa gobyerno natin na i-amend naman natin yung policy na yan or yung batas na yan na dapat walang forced retirement. Dapat hintayin lang po natin dito yung mga kababayan natin na sa tingin nila na hindi nila kaya, marami na silang sakit-sakit. So it's up to them na mag-retire. Pero dapat sana sa private companies, walang dapat na retire or na forced retirement mga kababayan. Agree ba kayo Sir Ivan? Di ba sana ganun mga kababayan? Pero at least na may maganda naman po na batas na bawal po na pagbawalan ito mga kababayan natin na may edad na mag-apply po ng trabaho doon sa mga ibang mga establishmento. At least hindi po babawalan mga kababayan. And that is good news anyways. So, forward naman tayo sa ibang usapin na kung saan doon muna tayo kay Kibuli mga kababayan.
So sinabi ko na po sa inyo na itong si Pastor Quiboloy, yung nangyari daw na lindol doon sa Sarangani at saka sa Jensen mga kababayan, karma yun daw yun. At saka gawa niya daw mga kababayan. Ngayon sabi niya, kapag hindi daw magtino itong mga taga Jensen at saka Sarangani at saka siyempre yung buong Mindanao mga kababayan, dahil nga sa Kapa, di ba alam mo natin, or alam ba natin yung Kapa mga kababayan, yung siyempre yung, alam niyo na, yung merong interest at saka nakisali rin ako noon yung mga kababayan. At saka parang naano rin si Seraban eh. Anyways, dahil sa experience natin, that's life talaga. Pero alam nyo, maganda naman po experience na yun, pero marami talagang nabudol yung mga kababayan. Hindi naman po lahat. Ang problema dito, sa aking paniniwala ha, walang bodol doon sa may-ari. Ang bodol nandun po sa mga, mga kababayan, sa ibang mga membro. So doon yun po ang pagkakaintindi ko noon. Kaya lang, yung mga yung mga membro kasi ng Kapa ay sinugod or kinuyog po itong si Pastor Quiboloy. Di ba si Pastor Quiboloy ay siya doon sa mga sumbong mga kababayan sa siyempre sa gobyerno natin, sa NBI at saka doon sa mga kapulisan natin tungkol dito sa issue ng Kapa. Kinuyog po si Pastor Quiboloy. Ngayon sabi niya, kapag hindi daw magituno itong Sarangani at saka yung Jensen, ipapaano na naman niya, yung ipapalindol na naman niya mga kababayan. At nangyari talaga mga kababayan kasi kahapon lumindol na naman po uli doon sa Jensen. Alam niyo, hindi pa nga hindi pa nga nakaka-recover yung Jensen dahil sa lindol. Aba, hindi lindol naman mga kababayan. Pero ayon po sa mga eksperto na kung saan na yung kapag meron kasing malakas po na lindol na nangyari mga kababayan, hindi talaga mawala na meron pong aftershock po na mangyari na lindol. Pero hindi po ganun kalakas. Siyempre mababa na mga kababayan, pero meron talaga yung aftershock po nangyari. So ang sabi doon sa comment po sa baba sa post po ni Pastor Quiboloy, ang sabi niya natsambahan lang daw. Ang iba siyempre naniniwala, lalong-lalo na doon po sa mga membro po ni Pastor Quiboloy, pero yung hindi po mga membro, sabi na tsamba lang daw iyon. At saka siyempre, alam ho yun ni Pastor Quiboloy na meron pong aftershock na nangyayari. Diba? So, para maintindihan pa nating lahat, let's watch this! Muling niyanig ng lindol ang General Santos City kaninang madaling araw. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang paglikas ng mga tao sa isang hotel. Umalingaw-ngaw sa loob ng hotel na ito sa General Santos City ang tunog ng emergency alarm pasado 3:30 ng madaling araw kanina. Isang magnitude 4.7 na lindol ang muling nagpayanig sa syudad. Nagbabaan ng lahat ng guests at empleyado saka pumunta sa parking lot. Naabutan namin si Untik na nagpalipas na ng gabi sa pinagdikit-dikit na bangkong ito. Minabuti niyang dito manatili dahil sa trauma. Nitong Biyernes lang nangyanigi ng magnitude 6.8 na lindol ang Jensen at Sarangani. Nagapungko ko dyan. Mga 3:12 AM, nakaupo ako riyan. Medyo nag-shake lang ng konti ba. Tapos narinig ko yung mga semento na parang nagigiba ba. Dahil sa sunod-sunod na lindol, nagdadalawang isip ang ilang estudyante na magbalik sa eskwela. Halos magka-stampede kasi sa isang gymnasium nang mangyari ang unang lindol nitong Biyernes. Dahil sa nangyari, takot na si Salumi sa mga matataas na gusali. Dapat po i-check muna yung mga buildings, kung ano ba, para po ligtas po lahat kami mga estudyante po na papasok ulit sa school. Sabi naman ng Public Safety Office ng Jensen, wala pang naitatalang major structural defects sa kanilang mga gusali. Pero minabuti na rin nilang suspindihin ang klase sa lungsod ngayong buong linggo. Teknolohiya para maging earthquake-proof ang mga bahay, maaari na sa Pilipinas. Chapter President naman ng grupo ng mga engineers, may payo po sa mga civil engineer ngayong National Civil Engineering Month. Si Admar Vilando magbabalita. Kamakailan lang nang niyanig muli ng malakas na lindol ang Mindanao. Pasado 4:00 Biyernes ng hapon nang tumama ang 6.8 magnitude na lindol sa bahagi ng Sarangani, Davao Occidental. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 9 ang napaulat na namatay sa lindol habang 15 naman ang sinasabing nasaktan. 826 na kabahayan naman ang sinira ng lindol kung saan 77 ang totally damaged. Pero alam nyo ba na available na sa Pilipinas ang pagkakaroon ng earthquake-proof na bahay? Dito sa Pilipinas, ang Ruel B. Ramirez Associates o ARBRA ang naging pioneer sa anti-earthquake technology. Isa itong Japanese-inspired technology. Ang teknolohiyang ito ay 2018 pa nag-umpisa sa Pilipinas. Marami ng mga gusali dito sa bansa ang nakabitan na tinatawag na seismic isolators.
gaya ng sa multipurpose geriatric building sa loob ng San Lazaro Hospital Compound at San Vicente de Paul Parish sa Maynila. Meron na ring anti-earthquake technology ng Arbra, ang China Banking Corporation Building sa Maynila at De La Salle University Lipa at Mabini Building. At ayon sa structural engineer na si Ruel Ramirez ng Arbra, kaya din nilang gawing earthquake-proof ang mga bahay. Actually, maging building o bahay, same technology naman yung ginagamit para ma-avoid yung damage sa building tuwing merong malakas na lindol. I-allow mo lang yung building na mag-slide from the ground during an earthquake. No? So there are basic approaches on how to make it. No? Ang ginagawa nga sa abroad, no? Before na-develop yung ganitong technology, yung isang bahay pinapatayo lang sa isang buhangin, no? Para pag merong earthquake, the building will just slide from the ground, no? So it will not restrain meaning the building will not be restrained from the ground, because restraining the building from the ground during strong shaking, lalong nasi-shake yung building. Samantala, ang buwan ng Nobyembre ay tinagurian ding Civil Engineering Month. At bilang civil engineer ay may panawagan si Engineer Ramirez sa kanyang mga kapwa na sa propesyon. Ito ay ang laging pagtiyak na naaayon sa standard ang kanilang mga ginagawang proyekto para masiguro na ligtas ito sa mga posibleng sakuna gaya ng epekto ng mga lindol. Dapat ang ginagawa namin, hindi lang conventional lang ginagawa, kundi i-develop talaga, no? I-develop yung, sabi pa nga ng isang ni Peter Drucker, if you want something new, stop doing something old. So meaning kailangan continuous pa rin yung learning, continuous pa rin yung pag-improve ng ginagawa. Hindi pwedeng gamitin na yung traditional kung mayroon ng mga bagong technology. So yung pag-adapt ng bagong technology ay napakahalaga para sa kaligtasan ng bawat isa. Tema naman ng Civil Engineering Month ngayong taon ay Innovations in Interdisciplinary Approaches to Civil Engineering Challenges. At bilang bahagi ng selebrasyon na ito, si Engineer Ramirez, na presidente rin ng Philippine Institute of Civil Engineers o PICE Quezon City Chapter, ay pinagmalaki ang iba't ibang mga ginawang proyekto. Well, marami kami naging project sa PICE Quezon City, no? Gumawa kami ng bloodletting, tapos meron mga tree planting, gumawa kami ng building na typhoon-proof, no? Na ginawa sa Catanduanes. No, sa ngayon ongoing pa nito, but it's about to be completed na. Hopefully this year or early next year matatapos na yan. Sa huli ay nagbigay naman ng mensahe si Engineer Ramirez sa 7,500 mga miyembro nito ngayong Civil Engineering Month. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng civil engineers sa buong mundo, sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Quezon City, yung kagrupo namin na nagsumikap para makagawa ng maraming activity for this Civil Engineering Month this November. Itong teknolohiya na ito, makabayan, yung earthquake proof po na para sa bahay, malaking tulong talaga yan. Lalong-lalo na doon po sa mga structures, na mga or buildings po na napakataas naman. So dapat i-require nila yung ganyan na po na teknolohiya, makabayan. Pero ako, okay sa akin, nagawin po yan na polisiya na every na merong bago po na mga bahay, dapat i-require na ng ganyan, makabayan. Pero as long as dapat affordable siya. Kasi yung ginamit ho dyan na teknolohiya, makabayan, sa tingin ko parang hindi yata ganun ka affordable, pero sana gagawin po ng mga engineers natin sa Pilipinas. In a way, dapat 'di ba magtulungan lang ho tayo. Kasi nga yung Pilipinas ay talaga lindol prone ho tayo, mga kabayan. Siyempre, meron tayong mga vulkan ho diyan, malaki pa naman. Siyempre, normal sa atin na makaroon po ng lindol. At para maiwasan po yung disgrasya sa kuna na yan, so dapat i-earthquake proof natin ating mga bahay. Pero sana man lang sa mga engineers, in a way, mga Pinoy naman tayo, magtutulungan tayo na sana gagawa tayo ng polisiya na ganyan po na teknolohiya at dapat affordable lang po, di ba? Agree pa kay Sir Ivan? So ayan, maganda, good news ho yan at malaking tulong ho yan sa mga kababayan natin. Okay, so punta na tayo dito kay FPRD at kay BP Sara, mga kababayan. Unang pag-usapan natin yung kumalat po na video na yung doon po sa I think sa departure yata yung mga kababayan kay PBM, or I'm not sure kung departure ba or arrival ba yun, na 'di ba nakita natin si video na inisnab po ni Pipe Sara itong si SMR. Nung nakita ko yung video, mga kababayan, nag-viral talaga yan at doon po sa Twitter, sa kahit saan po, sa X or sa TikTok, talagang viral na viral ho yan. At alam nyo, pinagpistahan ho yan ng mga DDS. Abay, sila, talagang masaya sila, mga
mga kabayan na ginanon po ni BP Sara itong CSMR. Kasi nga, siyempre, advantage para sa kanila kasi nga, maka-Duterte sila, advantage po sa kanilang mga content na ginagawa, na sinuportahan nila itong mga Duterte, pero nakikita natin mga kabayan, maka-views lang talaga sila. Kasi kapag makabayan sila at may concern sila dito kay BP Sara, sana i-advise natin si BP Sara na hindi po sana ginawa niya yun mga kabayan. Bakit? Nasa gobyerno ho sila. Nagtatrabaho ho sila. Siya po'y role model mga kabayan. Vice Presidente ho yan. So, di ba, ang pangit po tingnan na meron palang ganyan po na Vice Presidente, meron ganun po na attitude or character. How much more magiging presidente ho siya in the future? Hindi natin alam. Kasi, siyempre, sabi niya mga kabayan na wala na siya ditong ambisyon po na magpresidente. Pero hindi pa yan tiya. Kasi alam ho natin, yung mga politiko, siyempre, strategy mga kabayan. Pero if ever, kapag gusto niya natatakbo bilang presidente, dapat hindi ganon ang kanyang attitude mga kabayan. Para sa akin na, pasensya talaga. Pero ako, don't worry, ako po yung maka Duterte, ako po yung maka Marcos, as suportado ko po si BP Sara, si PRD, pero sana man lang, ma-right ko rin po na magsabi na hindi ko nagustuhan talaga yung ipinakita po ni BP Sara. Ayaw ko na ganyan po yung magiging presidente natin. Sana ganun po ang gawin po ng mga DDS. Kung talagang concern kayo kay BP Sara, dapat i-advise natin na wag na niyang gawin yon. Alam ho natin na siyempre magkaiba naman po yung tao, magkaiba naman po yung mga Marcos at Duterte, pero sana man lang na kahit konti man lang na karakter meron po yung mga Marcos, sana sundin lang mga kabayan. Di ba yung mga Marcos ay kahit anong bato dito ng mga dilawan sa kanila, kinasuhan sila ng marami, pinagsabihan sila dito, sinabon sila ng mga masasakit po dito ng mga salita. Nakita nyo ba rumisbak yung mga Marcos mga kabayan? Nakita nyo ba na kahit kuting gesture na ipinakita nila kahit minsan na ayaw nila sa tao nila mga kabayan? Di ba wala silang hinanakit dito at hindi sila nagkingkim dito ng galit mga kabayan. Normal pa rin po, neutral lang lahat, kinakausap nila, kinakongratulate nila. Di ba dapat ganun ho tayo? Dapat tayo yung magiging professional. Di ba supposed to be nga na yung ibang mga DDS mga kabayan. Nabasa ko nga doon sa post ng Twitter na supposed to be yung iba makikisimpat siya dito kay BP Sara. Dahil nga sa nangyari doon sa confidential funds, dahil nga nangyari dito sa kamara, sa mga nangyari sa kamara na kung saan parang feelings natin na parang sininggle out po si BP Sara. Na which is supposed to be na makikisipat siya tayo sa kanya at suportahan natin siya. Ang nangyari mga kabayan, si BP parang na-bash dito si BP Sara dahil po sa pag-snub niya dito kay SMR. I know, ayaw niya kay SMR. Pero sana man lang na yung maging professional lang tayo. Siyempre magtatrabaho lang tayo at saka ipakita natin sa tao na hindi ka ganyan, hindi ka nagkimkim po ng galit at dapat stand firm tayo sa magiging good character at magiging role model natin, di ba? Sana ganun po BP Sara. I'm just hindi po to critic sa iyo kundi advice naman kasi nga siyempre gusto namin na mag-improve pa ang inyong karakter. Kung ikaw po ay magplano po na tatakbo po bilang presidente, gusto namin na ganun po yung presidente namin in the future. Okay ba? So para maintindihan pa natin mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung buong balita. So for more details, let's watch this. Kahapon lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo at walang lamat ang kanyang unit team. Pero ngayon, usap-usapan ng tila hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Ian Cruz. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin yan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD. Habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito pinag-usapan sa social media dahil hindi nakitang nagkamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media, hindi ako makakomment. Parang sinabi din man yun lang, totoo ba yun? Wala akong nakita. Hinihingan namin ng reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon.
Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng Lakas CMD matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka-Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging mitsa pa yan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment umano laban sa anak. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang anak, Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna nang sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Okay, so ulitin ko makabayan para maintindihan natin kung bakit ko nasabi na yung merong statement po na nilabas itong si FPRRD na kung saan magiging selfless ako ito kay BP Sara. Bakit di ba sinabi niya kapag impeach daw si BP Sara, babalik daw siya sa politika. Tatakbo siya bilang either senator or baking vice president. Pero kapag ano daw, kapag si BP Sara ay magpresidente, okay lang daw. Ay nang tumakbo makabayan. Take note, minention niya kapag si BP Sara magpresidente, okay lang. So ngayon ang nangyari makabayan, meron siyang nabitawan po na salita na kung saan sana in-advisean siya dito ni Pastor Quebuloy. Pero ang problema po ni Pastor Quebuloy, sinasakyan lang niyang si FPRRD makabayan. At napansin ko lang na minsan po si Pastor Quebuloy umi-insert siya, parang ginagatungan niya si FPRRD makabayan. Napansin ba natin yan? Kapag kasi na mag-stop po si FPRRD na magsalita, meron siyang igagatong dito kay FPRRD. Kaya nga mag-trigger minsan si FPRRD makabayan. I think dahil po yan dito kay Pastor Quebuloy. Nag-isip tuloy ako kasi nga minsan makabayan, malikot ang aking utak na baka hawak po ni Pastor Quebuloy si FPRRD. Napansin ba natin yan? Ako naman nakapansin niya makabayan. So dito po sa kanyang sinabi, magiging self-respect ko ito sa kanyang anak na si BP Sara at ito po'y maling impression ang mangyayari at talagang masisiraan dito yung mga naging presidente na at tatakbo pa lang po bilang presidente makabayan. At bakit? Let's watch this! Oportunidad para kumita ng malaking pera. Iyan ang nakikita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan kung bakit may mga taong nagnanais na makuha ang posisyon ng pagkapangulo ng bansa. Iyan ang inilahad ng dating Pangulo sa programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Quebuloy. Opportunity to amass, not to amass wealth. Pure corrupt. Either legitimate or illegitimate. It's an opportunity wide open for anybody who is enterprising and would want to amass a wealth that would assure the seventh generation of a comfortable life. Wala na, hindi na sila magtrabaho. Ganon yan. Kaya naman aniya sa kanyang administrasyon noon, hindi siya pumayag na magkaroon ng mga malalaking transaksyon kung saan siya ang pipirma. Iyon ay dahil hindi maiiwasan na isipin ng mga tao na mayroong perang kalakip ang pagpayag sa malalaking proyekto na pinapasok ng gobyerno sa bansa. And I never allowed itong mga transaction sa gobyerno na magpipirma pa ako, mag-approve. Mga reclamation. Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Kasi alam mo, walang maniwala eh. You grant itong mga reclamation, mga multi-billion yan. O walang maniwala na hindi ka tumatanggap ng pera. So para walang masabi, wala akong permahan at wala akong kinakausap na negosyante. Never. Kaya para kay Pastor Apollo, napakaswerte ng Pilipinas na nakaranas ito ng pamamahala ng isang Rodrigo Duterte na mula sa Davao City. Ani Pastor Apollo, tapat sa pera ang dating Pangulo, ngunit hindi talaga maiiwasang mayroong mga individual na ang oportunidad para kumita ng napakalaking pera ang nakikita sa posisyon ng pagkapangulo. Mayor, you know, you are really a rare person in politics. You are a gift to the Filipino people. Kasi yung regular na nakita namin, yun ang sinabi mo na there is that opportunity.
But in your case, even when you were in Davao, congressman, nakikita mo lang yung trabaho. Pagkatapos kung anong magawa mo sa trabaho mo yan, kung anong sweldong tanggapin mo, yun ang sayo. But many others, they see that as an opportunity, as you said. Samantala, kaugnay nito ay binatikos naman ng dating Pangulo ang mga... Okay, dyan lang yan. Napansin nyo ba, di ba ginagatungan po ni Pastor Kibuloy si FRD Makabayan? Ngayon, babalikan natin ang kanyang statement. Baka kasi ma-misinterpret ng ibang Makabayan, ang sinabi niya na kapag merong tao na mag-ambisyon po na takbo bilang presidente at yung maging generalize niya Makabayan, kasi nga, word presidente. Which means, yung naging presidente na, ang habol niyan pera. Sabi niya nga, yung magtatakbo pa lang or mag-ambisyon pa lang tatakbo po bilang presidente, ang habol yan pera. Which means kasama siya doon mga kabayan kasi nga presidente siya, di ba? Naging generalize kasi, pero hindi yun magiging generalize kung nagbanggit siya ng pangalan. Which means yung sinabi niya na yung nag-ambisyon po maging presidente ay pera na po ang habol yan. Ang ibig sabihin yung mga Marcos, pera yung habol mga kabayan. Kasi nga si PBM, presidente ho yan. Si Apulacay, presidente mga kabayan. Ang ibig bang sabihin yung mga Marcos, pera yung habol nila? Diba? Kaya nga doon sa post doon sa Twitter mga kabayan, saka sa Twitter o saka sa TikTok, medyo hindi maganda yung impression doon ang sinabi ng mga tao doon kasi nga binasa-basa ko mga kabayan, hindi masyadong kumampi dito sa sinabi po ni FRD. I-correct ko lang ha, kumampi sa sinabi po ni FRD tungkol doon sa mga plano magtakbo po ng presidente. Hindi ko sinabing hindi kumampi kay presidente, hindi kumampi kay FRD ha, sa sinabi lang po ni FRD. Kasi mislead yung si Sir Ivan eh. So doon po mga kabayan, parang sinabi niya na kurakot yung mga Marcos. Ibig sabihin, ang habol dito ng mga Marcos ay pera lang. Di ba ang pangit pakinggan talaga eh. Ako nga gumanon yung tinga ko. Sana man lang no na parang naging advisor kasi dito ni Pastor Kibuloy kay FRD, sana i-advise na po na dapat mag-ingat-ingat tayo sa ating bibitawan po na salita. Hindi dapat magiging self-destruct po ang bibitawan natin na salita. I know galit siya sa nangyari po dahil nga mayroon na paplano dito na i-impeach daw si Pipi Sara, parang nasingle out dito si Pipi Sara sa nangyari po ng confidential funds o dyan po sa kamera, yun po ang feelings niya. Alam ko galit siya makabayan kaya nasabi niya yun, pero dapat bantay-bantay tayo at pag-isipan natin na maigi ang bibitawan nating salita mga kabayan. Baka kasi makasira ho yan sa kanyang anak o doon kay Pipi Sara o doon po kay Pulong. Hindi natin alam in the future baka tatakbo sila bilang presidente, baka kasi iba na yung isipin po ng mga tao. Correct ba si Sir Ivan or correct si Sir Ivan? Di ba mga kabayan? Okay, so dyan naman tayo sa ating next na usapin. But before that, i-shout naman natin ating mga solid viewers, ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Shout out natin nandyan po si Barkadahan Forever FM, Maiti Baisa, Ralis Carlinga, Sis Limon, nandyan po si Noel Narcida, Margaritas Iglesias, John Kuan, hi to Mama Recres Hernandez, Edgardo Cananigo, at kay Josephine Martinez, hi to Tank Abel, hi to Nazer Abdulgani, nandyan po si Kemi Binusto Palma, Boss Estela, SMP, Christina, Josephine Cornelius, Teresita Tumaliwan, nandiyan po si Leo Toto 53 Asti, Kaluyal, Flaco Ryan Kiliza, nandiyan po kasama natin si Emmy Sarino, Antonio Payos, Aurora David, Edna Akbayan, hi to Nonoy Florin Hills, Maria Milaseplon, Josephine Merlan, and Army Lagaso, of course, at po kay Rose Gibara. Mga kabayan, so dito tayo po sa sinabi ni Panelo. Pag-usapan natin si Panelo na kung saan ito pong ini-insist niya kung bakit daw tumakbo po bilang or presidente or vice-presidente last 2022 si Pipi Sara dahil daw parang tawag ho yun ng taong bayan mga kabayan. Sabi po nito ni Panelo. Kaya lang mukha yatang nakalimutan niya at hindi niya nakita po yung statement or interview po ni Senator Amy Marcos na kung saan, di ba, parang sa analysis ko dito sa nakikita ko lang po sa sitwasyon, ang nag-inganyo po kay
Vice Presidente na, or ang nanginggan nyo po dito kay VP Sara ay si Senator Amy Marcos na tatakbo po bilang Presidente or baka Vice Presidente Makabayan. Last 2022. Di ba sinabi ho yan ni Senator Amy Marcos? Pero ang sabi kasi dito ni Panelo, hindi niya kin-credit, hindi niya na-mention dito si Senator Amy Marcos. So parang wala siyang pakialam dito sa mga Marcos Makabayan. Hindi ba niya alam, malaking tulong po yung mga Marcos sa pagkapanalo po ni VP Sara? Hindi niya gin-credit yung mga Marcos Makabayan, di ba? Si Senator Amy Marcos po yung nag-udyok, nag-inganyo po kay VP Sara na tatakbo po bilang either Presidente or Vice Presidente Makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Sabi niya wala rin din daw siyang ambisyon. No? Pareho lang sila eh. Wala daw siya. Kailangan daw mag-focus tayo sa trabaho. Ano po ang reaksyon niyo sa sinabi ni Vice President Duterte na wala siyang ambisyon na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa sa 2028 national elections? Nauna nang pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa sa susunod na national elections at ibigay na lang sa iba ang pamamahala sa bansa. Dagdag pa ng dating Pangulo, tama na ang nanalo siya bilang Pangulo ng Bansa noong 2016. Si Inday Sara ay bilang pangalawang Pangulo naman noong 2022. Si Paulo bilang kongresista at si Basse naman bilang mayor ng Davao City. Will her decision na wag nang tumakbo sa 2028, is this the right decision? Kung sa ambisyon lang pinag-usapan, talaga naman wala namang ambisyon yan ever since. Tanda mo, ayaw niya tumakbong presidente, di ba? Nag-slide. Ayaw niya talaga. Gusto niya nga. Walang ambisyon doon sa pinakamataas wala talaga na posisyon sa bansa. Kaya lang, ang taong bayan ang nag-udyok sa kanya na talagang tumakbo ka. Yun ang sinabi niya. After saying that na, syempre didepende kung ano magiging kalooban ng Diyos. Oo. At saka, ayan para tumigil na nga yung para tumigil na yung mga kalaban niyang takot sa kanya. Tumigil na kayo, wala akong ambisyon. Tumahimik na kayo. Sabi na, siya nga pala. Pinadala ako ng statement ni Martin, Speaker Martin Romualdez. Noong isang araw. Nabasa mo ba yung statement niyang kahaba-haba? Ang haba, hindi ko binasa. Sabi niya, sorry. Sabi niya, wala rin din daw siyang ambisyon. No? Pareho lang sila eh. Wala daw siya. Kailangan daw mag-focus tayo sa trabaho. Yung ganun din ang sinasabi niya. Para ko na sabihin, sa hinaba ng speech niya, yung point niya, wala siyang balak. Ayan ang sinasabi niya. Kasi nga, yun nga, dahil nga, I think napilitan na sila gumawa ng ganung klaseng statement dahil nga doon sa mga lumalabas ng issue regarding sa impeachment. Worst case scenario, Attorney Sal, if matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mawawalan tayo ng Vice Presidente, magiging bakante. Sino ba ang magiging Vice Presidente? Hindi mamimili ang Kongreso. Supposed to be sa Konstitusyon. Pag sinabi mong mamimili, anyone from Congress. Kasi sa Konstitusyon, pag hindi pwede President, Vice. Pag hindi pwede Vice, Senate President. Pag hindi pwede Senate President, Speaker. So either sa House Speaker or Senate President. Kung susundin mo, yung Senate President muna. Kung hindi pwede yung Senate, yung House Speaker. So sino ang pipili? Ang Presidente? Hindi, automatic yun eh. May succession eh. Rule on succession yun. I mean, kung sino sa dalawa, kung si House Speaker or yung Senate President muna. Pag hindi pwede yung Senate President, Speaker. Wala yun. Pero maraming may gusto na i-impeach. Madadali. Madadali ang ang pagbabago. Alam nyo, kaabayan, itong sila si Panelo at kanyang mga alipuris, parang ang dali lang po utuin. Inuto sila dito ni Castro, naniwala sila kay Castro, mga kaabayan. Di ba? Hindi ba na talang chinek po yung sitwasyon at yung ginawa ang sinabi ni Castro, mga kaabayan, na ba klaro naman, klaro po sinabi ni Castro na narinig niya lang daw, wala yung mga casual na usap-usapin at hindi naman seryoso yon. Klaro po, ang ibig sabihin, ang sinabi po ni Castro ay gawa-gawa niya lang po, fake news yun. Pero bakit hanggang ngayon, sinakyan pa rin ho yan nila ni Panelo, ng kanyang host doon na kasama niya, at yung ibang mga DDS,
DDS, 'di ba? Dapat nga magtulungan tayo na hindi po magka-problema dito yung mga Marcos at Duterte mga kabayan. Pero dito nakita natin na alam naman natin na sila DDS, pero sana kung gusto nila manatili pa dito yung unit team, dapat dapat pagtibayin natin yung Marcos at Duterte ang kanilang pagsamang kabayan. Hindi natin sila dapat sisiraan o sisirain kasi gusto nilang paghiwalayan kasi alam nyo galit kasi sila dito sa Marcos admin mga kabayan kasi nga siyempre si PBM yung naging presidente at hindi sila ito nakakapera. Yan ang problema naman kasi. Kaya ito mga kasama po dyan sa mga nila ni Panelo, yung siyempre sa mga host po ng iba ng mga SMNI, yung sila si Mr. Sasot, yung ibang mga siyempre vlogger po ng mga DDS mga kabayan, galit kasi sila. Kaya gusto nila dito na maging presidente ay si BP Sara kasi nga baka sa tingin nila mapapakinabangan nila itong si BP Sara mga kabayan or baka mapipirahan nila yan, di ba? Yun po ang kanilang mindset na nangyari. Totoo naman talaga yan, pero sana Panelo, wag nyo pong pagtiwalaan, wag nyo. Pero sana naman dito kay Panelo, wag maniwala agad doon kay Castro, okay? Para namang parang uto-uto tayo eh. Diba? So before na mag-jump po sa next topic, i-shout more natin. Nandiyan po kasama natin si Ma'am Camel Rabor Dungo and Rosalia Rabor Him. Greetings from si Rodolfo Randada Rabor. Nandiyan rin po si Bien, Dennis and Nathan. Tsaka shoutout daw sa kanyang wife na si Brenda. Greetings from Dennis Irabon of Italy. And hi to Bahi ni EJTV from South Korea. Nandiyan rin po si Blessed Joy, Jelen Quezon, Alvin Atienza Sagales na nandyan sa Dubai. Greetings from Mama Banji ng Manila and hi to Evelyn Garcia. Siyempre kasama rin po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. Mga kabayan, dito tayo sa napaka-importante po na usapin. Yung sagutan po ni Ligarda at saka ni Senator Raffy Tulfo mga kabayan tungkol doon sa nangyari po sa NLRC o sa dito sa labor na kung saan tinanong niya. Yung sponsor doon kasi si Ligarda tungkol po dito sa meron daw mga employer na hindi daw nagbabayad po ng karampatan po na wage doon po sa mga trabahador mga kabayan. Kinuwestiyon niya itong si Ligarda. Pero bakit daw hindi ito nakasuhan at wala daw nakulong po na employer mga kabayan? Sabi nga dito, meron akong i-feature dito na isang abogado kasi usapin kasi ito ng legal mga kabayan. So dapat ayaw kong magmarunong dito. Dapat na mag-explain dito yung abogado mga kabayan para klaro po at maintindihan natin. Yun po si Attorney Claire, yung i-feature natin dito kasi maganda po kanyang explanations at dito sa tingin ko parang simplang dito si Senator Raffy Tulfo mga kabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Pasko na. Oo. So syempre pag-uusapan natin, sweldo. 13th month pay. Tapos kung maswerte may bonus. Depende yun sa kumpanya. Yes, oo. So, meron tayong topic ngayon, partner. Since pinag-uusapan natin tong wage. Nako. Earnings. Meron kasing tinapik. Hindi, gusto ko lang tong gusto ko lang kasing mabigyan ng linaw to. Okay, napanood ko kasi yung budget hearing ng labor, DOLE. Department of Labor and Employment. Okay? So, anong nangyari, partner? Meron kasing inuutos itong si Senator Raffy Tulfo. Having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Actually, Senator Raffy Tulfo, hindi ito polisiya. Batas na ito. Katulad ng iyong binanggit, may batas na tungkol sa minimum wage at ito ay dapat na ipinatutupad. Kapag kami mga employer na hindi tumupad dito, at ito naman ay napatunayan sa NLRC, kahit na hanggang sa Supreme Court nananalo ang mga manggagawa. Imposible kasi ang hinihingi mo na parang 100% ay wala mag-violate. Imposible yan. Walang makakagawa niyan. Kahit sabihin natin na napakatibay na ng batas patungkol rito, mayroon at mayroon pa rin maaaring mag-violate hindi dahil sa sinasadya nila,
kundi minsan ay talagang kulang ang kanilang pondo. Minsan, may losses sila, kaya hindi agad-agad na ibibigay ang tamang pasweldo. But of course, mayroon talagang mga abusadong empleyado. Kaya nga may batas dyan na kapag sila ay napatunayang in bad faith at sila ay dapat na magbayad ng mga obligasyon nila sa kanilang mga trabahador o manggagawa, yan naman na ang dinidesisyonan ng NLRC. Pabor, karamihan, ang desisyon sa manggagawa. Bakit hindi nyo kaya tignan? Sana bago kayo magtanong dyan, pina-research na ninyo yung data kung ilan ba ang nananalong mga empleyado patungkol sa kanilang mga labor cases. Madali namang makita yan eh. Kung talagang gusto niyo malaman, hingi lamang po kayo sa DOLE o sa records ng NLRC para malaman niyo ang data kung ilan na ba ang nananalo mga manggagawang naaabuso ang karapatan. Alam po natin na kailangan talaga pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, we can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang. Ayan na naman tayo eh. Senator Raffy Tulfo, wala pong kapangyarihan ang DOLE o NLRC na magpataw ng penalty ng imprisonment doon sa mga lumalabag sa labor laws. Ang maaari lamang nilang ipataw na desisyon ay pagbayarin yung mga kumpanya, yung mga employer na hindi tumutupad sa labor laws. Kung gusto nyong may makulong, kayo po at ang lahat ng inyong lawyers ay maaari nyo pong tulungan lahat yung mga naaaping manggagawa, katulad ng sinasabi nyo, na hindi nakakatanggap ng minimum wage. Isampan nyo po ito sa korte para po mayroon na kayo ma-report at maibilang sa inyong mga nagawa na nakapagpakulong na kayo ng mga employer dahil sa hindi pagtupad sa minimum wage law. Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-DOLE dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Alam nyo, Senator Raffy Tulfo, mas maganda talaga para hindi kayo mapuna palagi. Aralin nyo muna po siguro yung mga sinasabi nyo dyan. Sabi nga natin, kapag kayo ay nagbabasa ng statement ninyo, especially during plenary session or mga hearing, kapag binabasa ninyo, tama naman yung inyong mga nababanggit. Ang nagkakaproblema na lang kapag nagsasalita kayo ng hindi binabasa. Yung adlib ba? Katulad nito, sinasabi nyo na dapat ang makulong ay mga taga-DOLE dahil hindi sila nagtatrabaho, dahil wala sila mapakulong. Senator Raffy Tulfo, sana ito nabanggit ng mga lawyers ninyo. Wala pong authority ang mga taga-DOLE, NLRC, na siyang nag-i-evaluate at nagdi-decide patungkol sa conflict between an employer and employee. Wala po silang authority na magpataw ng penalty ng imprisonment. So kung wala silang napapakulong at ang binibigay lamang nilang desisyon ay yung ayon sa batas, kung ano lang yung mandato nila, kailangan ba talagang may makulong na mga taga-DOLE katulad ng sinasabi nyo ngayon?
Aralin niyo po sana muna, especially vice chairman kayo ng Committee on Labor. Dapat alam niyo kung ano ba ang mga obligasyon ng mga ahensya ng gobyerno para hindi sumasablay yung inyong mga panukala. Yun lang naman ay kung pakikinggan nyo kami. Dapat daw, may magawa na ang DOLE na may mapakulong. Oo. Na hindi nagbabayad ng sweldo on time. Okay? So, syempre nag-react si Senator Lauren. Sabi niya, Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Tutulong sa budget. Pero it doesn't mean na tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Sige nga po, Senator Raffy Tulfo, saan yung parte doon na nagiging tamad ang DOLE kung wala sila napapakulong ng mga employer na hindi nagbabayad ng minimum wage? Kung makikita nyo lamang po at pupuntahan nyo ang NLRC kung gaano karami ang mga kaso laban sa mga employer. Maraming reklamo ang natatanggap nila at dinidinig ng mga taga-NLRC. Ano yung sasabihin yung tamad sila? Kayo ba napunta na at makita nyo kung gaano kahaba ang listahan ng mga kaso na hinahawakan ng mga labor arbiters? Baka hindi kayo napupunta sa NLRC. Hindi nyo nakikita kung gaano kabigat ang trabaho ng mga taga-DOLE at ng mga taga-NLRC. Isama na po ang SENA dyan na siyang nagmi-mediate bago dumating ang reklamo sa NLRC. Mahaba ang mga pila dyan at yan po araw-araw ay may pagdinig. So paano nyo sasabihin na tinatamad sila magtrabaho porket walang napapakulong? Hindi nga nila yung trabaho magpakulong. Trabaho ito ng lawyers na pwede nyong i-assign para dito sa mga mahihirap na mga manggagawa na naaapi, sabi ninyo. Tulungan po ninyo. Total marami po kayo mga lawyers. Tulungan nyo ang mga manggagawang ito. Huwag lang po referral. Kasi kung i-refer nyo po yan sa DOLE, hindi pa rin po magpa-file ang taga-DOLE ng criminal case. Hahawakan pa rin po yan ng ibang lawyers. Halimbawa po ng IBP o kaya ng PAO kung sila ay indigent. So, hindi po trabaho ng DOLE ang magsampa ng criminal case para sa manggagawa. Trabaho po yan ng lawyers na maaaring piliin na mga manggagawa na nagrereklamo. So, kung pupunta sa inyo ang mga nagrereklamo na ito, katulad ng sinasabi nyo, araw-araw may pumupunta sa inyo, tulungan nyo na po. Magsampa na kayo ng criminal case. Meron ng batas. Dahil meron ng RA 8188. Di ko lang po alam kung ito ay naitimbre na ng mga lawyers nyo. Hindi naman po. I'll give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila para sa mga maliit nating kababayan. Opo. Lumalabas dito sa hiling ni Senator Raffy Tulfo. Hindi niya papayagan or tututol siya sa budget kapag yung request niya ay hindi natupad. Dapat may mapakulong ng mga employer o mga opisyal ng kumpanya na hindi tumutupad sa labor laws. The same scenario na yung ibang dinadalang issue sa RTIA, dinadala niya sa Senado. Oo. Okay, so yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM
Ang busy na mahal ang